Breaking news mga mahal kong mga ka-Wonder Fanatics. Ito po ang pag-usapan po natin. Senador Marcoleta, may pasabog. Dito po kasi sa Pasig City na yung kalaban dati ni Mayor Vico Soto na si Diskaya po, isa pala itong contractor ng DPWH at talagang ibinendera or pinagyabang yung kanyang mga namili or biniling mga sasakyan na na 40 40 pieces mga kababayan na high-end na mga American cars. Ito po ang sabi po ng title ng caption, flood control contractor. Sa dami ng sasakyan, hindi na nagagamit. Dito siguro napunta ang mga flood control. Sabi pa dito mga kababayan nung nag-post, ang tindi, sobrang yaman na mga diskaya. Ito pala ang tumakbong mayor na kalaban ni Vico Soto. Buti na lang hindi nanalo. By the way, nasa baba ang link ng full interview ni Julius Babaw sa mga diskaya. Kung hindi ako nagkakamali, sila rin ang may-ari ng construction firm na nakakakuha ng mahigit sa 400 flood control projects sa DPWH. Bago nyo panoorin, alalahanin nyo ang mga taong namatay ng dahil sa baha. Pati na rin ang taong tinamaan ng sakit na leptospirosis na kailan lang marami na rin ang namatay. O mga kababayan, dito, i-play po natin. Talagang matindi po ito. As panghatid sa Yung hatid school. sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So minsan ginagamit nila. Ano klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So ito yung Cadillac, white and black. And black. Ito yung Ayan, no? sports niya, sports edition. version. Yes. Okay. Oo, 20, ano yata yan? 20... Basta, something Oo, ganun. 20 something, oo. Itinuturing na silang mga bilyonaryo. Itinuturing na silang mga bilyonaryo. Paano ba nila ito nagawa? Ano karaming kotse meron kayo? O yan mga kababayan, itinuturing na silang bilyonaryo. Ikaw ba naman ang magmay-ari ng mga mamahaling mga sasakyan na 40? Grabe po mga kababayan. Sabi po ng nag-post, talagang ibinandera at ipinagyabang itong kanilang mga sasakyan. Kita nyo po, sinlaki ng SM Mall ang kanilang bahay. Imagine nyo mga kababayan, 40 po na mamahalin na mga sports car po ito. Ilang milyon kaya ang isa dito mga kababayan? Isipin nyo, sabihin na lang natin mga kababayan na ang isang kotse dyan, 5 milyon ang isa. I-multiply mo sa 40 mga kababayan, check nga natin, grabe. 40 pieces na high-end. Ipagpalagay po natin na 5 milyon times 5. 200 million po mga kababayan ang presyo ng mga sasakyan. Assuming lang po, grabe na talagang itong mga diskaya daw mga kababayan, nagmamay-ari ng mga construction firm na nakakakuha ng project sa gobyerno dito sa DPWH. Ang balita pa mga kababayan, ayon sa interview kay Julius Babaw, dito sila yumaman sa pagiging kontraktor. Kasi eto, short video lang po ito, mga kababayan. Sabi pa nung caption, alalahanin nyo ang mga namatay ng sakit or namatay sa sakit na leptospirosis dahil po sa mga ihi ng daga, nalunod, mga nasirang bahay, dahil po sa mga substandard na mga project ng mga kontraktor. Mga kababayan, isipin nyo na lang, 40 po na tumataginting. Gaano kalaki ang kanilang bahay kung 40 na piraso
na sasakyan ang parang garage po ito ng mga mamahaling sasakyan. Anong masasabi niyo po mga kababayan? May balita na po kay Senador Marcoleta na itong si Diskaya ay iimbitahan dito sa Senado, dito sa Blue Ribbon Committee. Itatanong, paano nakabili ng 40 na mga sports car? Ang tindi mga kababayan. Ano na lang ang masasabi ng mga netizen? Sabi nila, nagawa pa nilang ipangalandakan at ipagyabang itong mga flood control na ito. Sila yung mga kontraktor, mga kababayan Sila po ang kontraktor na talagang mga kababayan, may ghost project, may substandard, minsan walang bakal, buhangin lang, semento lang, nadaanan lang ng konting baha, sira na, mga kababayan. Anong sabi ng mga komento? Check nga natin. Eto po mga kababayan na may comment dito. Ito po yung comment. Grabe, buti nilang sa Davao nagamit ng maayos ang flood control. O sa Davao daw, mga kababayan, dahil si Pulong Duterte, maayos-ayos yung flood control project doon. Grabe naman kasi mga kababayan, nakakabwisit naman kasi ang mga ito. Paano nila dinaya ang mga tao? Billion-billion na project ang nalagas. O dito pa mga kababayan, no? Patunayan mo, sabi nyo. Patunayan mo, Idiot Duterte ka pa rin ng Duterte samantalang 1.95 trillion piso ang pinondo mula sa 2022 hanggang 2025 sa flood control project na binulsa lang ng mga buhayang congressman. Ito po, bobo, sila rin ang same buhayang congressman na pumirma sa impeachment. Grabe, Grabe ang laki ng pera ng bayan, wala man lang nakitaan ng flood control. Grabe mga kababayan, Anong sabi dito? Marcos Jr. ang may pinakamalaking nailaan na pondo sa flood control. Sa amin pong sariling pagsasaliksik at pagtukoy sa partikular na budget allocation sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. Mula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon ng 2025, 1 trillion 194 billion 591 million 902,000 pesos ang perang inilaan para sa mga programa ng DPWH sa sinasabing flood control. Grabe mga kababayan, Anong masasabi nyo dito? 1 trillion pala mula noong 2022. Itong mga congressman na ito, mga kababayan, 1.1 trillion, 1 trillion, 194 billion, 591 million, 902,000. Grabe ang mga kinita ng mga congressman na ito, mga kababayan. Tapos, meron pa silang kapal ng muka na ibandera itong mga sasakyan nila na 40 piraso. Isipin nyo po mga kababayan isipin nyo po. 40 piraso na sasakyan na mamahalin na American cars. Magkano kaya ang isang Cadillac na sasakyan mga kababayan? Sabi kasi Cadillac Magkano yung Cadillac? Check nga natin mga kababayan. Cadillac ito. Cadillac American car. American car price. I-check natin mga kababayan para lang meron tayong Ito mga kababayan, grabe. Ang Cadillac vehicles in the USA range in price from around $40,000 ang isa for a base model sedan to over 100,000 for fully loaded SUV. Ang tindi mga kababayan So sabihin na lang natin,
40,000 po. 40,000. Grabe ano? Grabe, tindi nito. 40, 1, 2, 3, times 57.2. Grabe mga kababayan. Nagkakahalaga ng 2,288,000. Paano pa mga kababayan? $100,000. 100. 1, 2, 3. 100,000. I-multiply natin ng 57.2. O mga kababayan, nagkakahalaga po ng 5,720,000 ang isa. O, i-multiply natin ng 40. O mga kababayan, pumapatak po yung 40 piraso na sasakyan kung 100,000 ang isa na Cadillac American car, 228,800,000 yung 40. Isipin nyo mga kababayan. Ang tindi isipin nyo, Cadillac vehicles in the US range in price from around 40,000 for a base model sedan to over 100,000 for fully loaded SUV like the Escalade. Isipin nyo mga kababayan, ang tindi ng presyo. So may kapal pa ng muka ang mga ito na talagang pinapangalandakan nila na ganito kalalaki or ganito kamamahal yung mga sasakyan nila. Mga kababayan, isipin nyo, 40 na sasakyan. Ang tindi po. Kaya Senador Marcoleta, sana po makita po ito. Itong kontraktor na ito, nakalaban po dati ni Vico Soto na natalo. Buti na lang daw natalo ito. Kasi pag nanalo ito, alam na this. Buti na lang si Vico Soto ang nanalo. Alam natin na good governance itong si Vico Soto. Isipin nyo, si Diskaya daw ito Yung kahit i-search nyo po mga kababayan, Diskaya po. Kalaban po ni Yorme. Ni Diskaya. Ayan Diskaya, mga kababayan Sara Diskaya po ito, mga kababayan, na nagmamay-ari ng Diskaya Construction. Tignan nyo po mga kababayan. Ang dami po dito. Ang dami po niyang pagmamay-ari. Ayan Sara Saldico, Sara Diskaya tied to some top flood control contractors. Isipin nyo, mga kababayan. Sila po ang mga top contractors ng DPWH na talagang nagkaroon po ng mga ghost project. Kung meron man mga substandard. O anong masasabi nyo dito mga kababayan? Pito daw ito mga kababayan yung mga top contractors Top contractors ng DPWH. Check natin mga kababayan I-check lang natin. Of DPWH. DPWH flood control project. Tignan nyo mga kababayan anong sabi dito? Grabe mga kababayan Ang tindi, hindi ko lang makita Hindi ko lang makita yung mga Ping Lacson. Check natin mga kababayan, si Ping Lacson kasi ang nagsabi dito Ping Lacson. Top contractor. Check lang natin mga kababayan Grabe ito. Ay nako po. Sana may talaga, meron talagang makulong dito. Ayan mga kababayan Mga congressman na kontraktor. Ang una, Martin Romualdez. Ikalawa, Saldico. Itong si Suarez. Aurelio Gonzales. Erwin Gadjola. At ito si Dalupe. Mga kababayan. Yan po. At isa na rin yung po si Diskaya. I-google nyo po, makikita nyo po. Diskaya, yan Diskaya Construction Companies. Ayan mga kababayan
9 Discaya Link Firm. Ayun mga kababayan, no? 31.6 billion in flood control deals. Grabe, ano? 9 companies allegedly connected to the Discaya family had secured flood control contracts from Department of Public Works and Highways worth a combined 31.6 billion since 2022. The Billionaire News Channel has learned. O, tignan nyo mga kababayan, ang tindi, no? Grabe. Second sa top 15 DPWH contractors ng flood control ay pagmamay-ari at kontrolado ng pamilya Discaya. Sabi po ni Vico Soto. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Mag-comment po kayo. Gusto nyo ba na imbitahan ni Senador Marcoleta itong mga Discaya sa Pasig City na kumalaban kay Vico Soto nung eleksyon na natalo? Buti na lang natalo ito, mga kababayan, itong mga Discaya. Buti na lang si Vico Soto ang nanalo. Praise God, praise the Lord. Sana po, isa po ito sa mga magisa ni Senador Marcoleta dito sa Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, mag-comment po kayo kasi grabe ang mga comment. Ipinangalandakan at pinasikat pa daw na yumaman sila dahil sa pagiging contractor ng DPWH. Mga kababayan, kayo na po magsabi. Grabe, nakakaiyak po ito. Ang tindi ng mga gawain na ito mga kababayan. Talagang ang daming nag-iiyak po ng mga kababayan natin. Grabe na ito. Nakakalula, ang sakit na ng ulo ko sa kakaisip. Kaya mga kababayan, yan lamang pong aking bahagi. Sana po i-share nyo po, i-subscribe nyo po, paki-share po para malaman po ng mga kababayan natin at mapanood ni Senator Marcoleta itong video na ito para po ipatawag sa Senate hearing para mag-isa paano nagkaroon ng 40 na piraso ng mga sports car na nagkakahalaga ng $40,000 to $100,000 ang kada isa. Mga kababayan, yan lamang po ang aking reaction. Pa-like, pa-share po, pa-subscribe. Mga ka-Wonder Fanatics po, mag-join po kayo sa ating community para po lalo po tayo makapagpatuloy sa mga ginagawa nating mga content na ganito. Salamat po ng marami.